Makikita ang ating bida na nakatayo habang hawak-hawak niya ang kanyang espada. Nagkaroon siya ng sugat at nasira rin ang hawakan ng espada niya dahil sa lakas ng pinakawalan niyang atake. Pagkatapos simulan ng ating bida ang kanyang pangalawang buhay at tahakin muli ang parehong landas na tinahak niya sa kanyang nakaraang buhay, inaakala niyang magiging nakakabagot ang kanyang buhay. Ngunit sa totoo lang, ito'y medyo masaya para sa kanya dahil sa muling pagkabuhay niya sa ibang mundo. Ngayon, ginagamit na niya ang Heavenly Demon Sword Technique sa isang bagong paraan na magdadala rito sa isang ganap na naiibang direksyon. Ang ibig sabihin nito, maaaring umusad pa ng higit ang Heavenly Demon Sword Technique. Umaasa ang ating bida na maraming mga bagay na hindi niya alam ang lilito sa mundong ito. Sa tingin ng ating bida, gusto niyang lumitaw ang mga pagsubok na ito ng walang katapusan, upang subukan siya at pagbantaan ang kanyang buhay. Ang mga pagsubok na ibibigay sa kanya ng mundong ito ang marahil ang magpapalakas sa kanya upang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Habang namumuhay siya bilang si Roman, nangangahulugan itong kailangan niyang magsimula mula sa simula, pero patuloy siyang magsusumikap ng walang humpay upang maabot niya ang tuktok ng pagiging malakas. Biglang dumating ang mga sundalo ng ating bida sa gitna ng pagsasanay ng ating bida. Tinanong ni Chris sa kanilang Lord kung ayos lang siya. Laking gulat ni Chris sa nakita ng kanyang mga mata sa nangyari sa paligid. Nakita nila kung gaano kalaki ang pagkasira ng lupa sa sahig dulot ng teknik na ginamit ng ating bida. Makikita na gumawa ang ating bida ng isang malalim na hukay sa lupa. Tumugon ang ating bida sa kanila na walang nangyari dito at hindi nila kailangang mag-alala sa kanya. Nasa isip ni Chris na hindi ginamit ng kanilang Lord ang mahika niya, pero iniisip niya kung paano nasira ang buong lugar ng ganito. Sinabi ng ating bida na ayos lang siya, at sinabi niya sa kanila na bumalik na lang sila sa kanilang pagsasanay. Sumunod ang mga tauhan ng ating bida sa utos ng kanilang Lord at sinabi nila na aalis na sila kaagad. Kapag nakakatagpo ang mga tao ng pader na hindi nila kayang akyatan, pinapanood lang nila ito at hahangaan. Si Chris ay isang mahina na tao tulad ng iba. Inis na inis siya dahil ang kanilang Lord ay umakyat na sa susunod na level. Kaya iniisip niya kung ano nga ba ang ginagawa niya dito. Habang ang kanilang Lord ay patuloy na umuunlad, kahit na pagod ang kanyang katawan sa pagsasanay. Kaya nagtataka siya kung bakit tiwala siya sa sarili niya para maging kampante at tulungan ang mga kasamahan niya. Naiinis si Chris dahil mahina siya, at nagiging kampante pa rin siya kahit na ang kanilang Lord ay nasa ibang level na. Tingin niya na hindi siya pwedeng makontento sa pagkapanalo lamang sa kompetisyon ng paggamit ng espada sa pagkakataong ito. Dahil kailangan niyang makuha ang tagumpay at talunin ang lahat ng kanyang mga kalaban. Makikita sina Chris, Kevin, at Pocky na seryosong umalis matapos nilang makita ang lakas ng kanilang Lord. Dahil doon napagtanto nila na kailangan nilang maging mas malakas. Samantala, lumipas na ang isang buwan. Makikita na nakagawa na ang ating bida ng bagong espada na gagamitin niya sa pakikipaglaban, at nagandahan siya sa gawa niya. Ngayon, iniisip niya kung anong pangalan ang babagay sa bagong espadang ginawa niya. Tingin niya, ang una niyang ginawa ay ang Salamander at Blaze, kung saan ang kahulugan ng mga pangalan ng mga naunang espada ay tungkol sa pagkakaroon ng bagong buhay. Nasa isip niya na gusto niyang ipahayag sa pangatlo niyang espada ang kanyang kasalukuyang sarili. Ang espadang ito ay ang Heavenly Demon. Ito ay isang pag-iral na nagdadala ng kawalan ng pag-asa sa kanyang mga kalaban. Nagkaroon na siya ng ideya kung ano ang pangalan na ibibigay niya sa bagong espada niya. Pinangalanan niya ito na Darkness. Sa ibang eksena, sa loob ng opisina ng ating bida, iniulat ni Chris sa kanyang Lord sa nakaraang buwan, nagkaroon sila ng mga duelo tuwing ikatlong araw at naitala ang mga resulta ng bawat laban tulad ng inutos ng ating bida. Sinabi ni Chris na bilang resulta, nakuha nila sa paggamit ng espada ang may mataas na porsyento ng pagpapanalo sa kompetisyon. Ibinigay niya sa ating bida ang papel na may listahan ng mga pangalan na pwedeng makipaglaban sa kompetisyon. Binasa ito ng ating bida at nakita niya na kasama dito sina Chris, Kevin, Vulcan, at Pocky. Biglang nagulat ang ating bida sa iba pang maaaring makipaglaban sa kompetisyon. Dahil sina McBurney at Henderson ay napasama rin sa listahan. Inaasahan ng ating bida na makikita niya ang unang apat na pangalan, ngunit ang dalawa ay hindi niya inaasahan. Tinanong ni Chris sa kanyang Lord kung magpapatuloy pa sila sa kompetisyon sa mga nakapangalan dyan. Pumayag ang ating bida na ituloy nila. Pero, naniniwala siya na ang pagkatalo ay walang kabuluhan sa mundong ito. Sinabi niya na dahil ang kompetisyong ito ay gaganapin sa ilalim ng kanyang pangalan, gusto niyang lahat sila ay tumugma sa kanyang pangalan. Sumunod si Chris na gagawin nila ang makakaya nila para manalo sa kompetisyon.
Sinabi ng ating bida sa kanila na aasahan niya ang mga resulta nila sa darating na kompetisyon. Samantala, sa isang araw bago ang kompetisyon, may isang lalaki na sumali sa kompetisyon, ngunit hindi niya inaasahan na may makikilala siya dito. Sumang-ayon ang kausap niya dahil sumali siya sa kompetisyon na ito dahil ang premyo ay 100 gintong barya kaya pumunta siya dito kaagad. Sinabi niya sa kasama niya na ipapakita niya sa kanya kung gaano nakakatakot ang isang bayaran na mandirigma na hinasa sa digmaan. Tumugon ang kausap niya na nagmamayabang siya dahil isa siyang mersenaryong bayaran. Dahil doon, hiniling niya na sana mapasama siya sa grupo ni Chris para malampaso siya agad nito sa simula. Nenas ang lalaking mersenaryo sa kanya, at hiniling niya sa kanya na sana siya ay mapasama sa grupo ni Kevin. Dahil doon, natakot siya kay Kevin dahil siya ay isang tunay na demonyo sa pakikipaglaban. Sinabi niya na bago niya makalimutan, tinanong niya sa kanya kung nakita ba niya sina Vulcan at Pocky. Ikinwento niya sa kanya ang kanilang mga pangangatawan ay hindi biro. Tumugon ang kasama niya na nakita niya sila, ngunit nagpapasalamat siya dahil ang kailangan lang nilang gawin ay iwasan ang 4 na iyon sa kompetisyon na ito. Nakiusap siya na sana ay mapunta siya sa madaling pangkat. Ilang sandali lang, inianunsyo ang mga pangkat para sa 6 na grupo, at may mga taong sobrang saya at nalungkot matapos makita nila ang mga grupo. Sa ibang eksena, makikita ang isang matandang lalaki na nalaman na makakalaban nila si Chris. Siya si Baron Rollo mula sa alyansa ng mga Maharlika sa Hilagang Silangang Rehiyon. Pinalakas siya ng mga kasamahan niya na huwag siyang mawawalan ng pag-asa ng ganoon lang. Dahil magaling din naman ang mga magdirigma mula sa kanyang pamilya. Sinabi ni Viscount Conrad na walang dahilan para mawalan siya ng fighting spirit at sumuko agad sa laban. Habang nasa isip niya si McBurney, hindi niya inaakala na magpapadala ang Dimitri na may kapansanang iyon na may isang braso na lang. Tingin niya mukhang magkakaroon sila ng panalo mula sa kanilang pamilya. Sinabi niya sa kanila na ang kapalaran ng alyansa ng mga Maharlika sa Hilagang Silangang Rehiyon ay nakasalalay sa kompetisyon na ito. Dahil ang kanilang pamilya ang mananalo at mangunguna sa alyansa sa tagumpay. Sumang-ayon sila na dudurugin nila ang pamilyang Dimitri at patatalsikin nila ang mga Dimitri. Sa araw ng kompetisyon na magaganap ngayon, makikita ang lahat ng tao na punong-puno ang arena dahil sa inaabangang nilang laban. Nasa isip ni Baron Rollo na hindi sila pwedeng sumuko sa laban na ito, dahil nanunood ang alyansa ng mga Maharlika ng Hilagang Silangan. Sinabi niya kay Max na huwag niyang puwersahin ang sarili niya sa laban, na walang dahilan para ilagay niya sa peligro ang kanyang buhay. Mula sa sandaling napili niyang lumahok, ginawa niya ang lahat para magtagumpay. Tumugon si Max, sinabi niya sa Lord niya na habang si Chris ay maaaring isang kahangahangang swordsman, ngunit isa lang din siyang 2-star aura swordsman tulad niya. Kaya, walang dahilan para matakot siya at umatras sa laban. Napaluhan naman si Baron Rollo sa mga sinabi ng tauhan niya sa kanya. Umaasa siya sa kanya na magkakaroon siya ng isang laban kay Chris na hindi niya pagsisihan. Pero pinaalalahanan niya siya kung sa tingin niya nasa peligro ang buhay niya, itaas niya na lang ang puting bandila. Nasa isip ni Max na ito na ang pagkakataon niya. Mayroon siyang isang pagkakataon upang mag-iwan ng malalim na impresyon sa kanyang lord at sa publiko. Tinitiyak niya na makakaligtas siya at mapapatunayan niya ang kanyang sarili sa lahat ng mga tao. Bigla siyang nagulat, kanina'y matatag ang kanyang paniniwalang kaya niyang talunin si Chris sa laban, ngunit ito'y napalitan ng takot. Dahil nakita niya si Chris na umaapaw ang kanyang nakakatakot na aura na may intensyon na tapusin siya. Iniisip niya kung ano ang meron sa aura ni Chris na parang may intensyon itong tapusin siya. Dahil doon, bigla siyang natakot at medyo kinabahan matapos makita si Chris. Inanunsyo ng tagapagpakilala ng kompetisyon na kailangan nilang simulan na ang laban sa Group 1 at itinaas niya ang bandila ng Dimitri. Hindi natatakot si Max sa nakakatakot na aura ni Chris na pinapakawalan niya sa arena, at naglabas siya ng aura bago siya sumugod sa kalaban niya. Ngunit madaling nababasa ni Chris ang kanyang mga pag-atake na parabang hindi siya nag-aalala. Sa 1 segundo, at sa loob ng 2 segundo, nagawa ni Chris na paliparin ang espada ni Max sa ere kahit hindi siya gumagamit ng aura. Nakita ni Max ang atake ni Chris na malapit nang tumama sa kanya, kaya't hindi siya makapag-isip ng maayos. Biglang ginamit ni Chris ang kanyang teknik na lightning flash para atakin ng mabilis ang kanyang kalaban. Hindi na pinatagal ni Chris ang kanyang kalaban sa loob ng 3 segundo, kaya't bumagsak na lang si Max sa sahig dahil sa lakas niya. Nabigla ang mga manunood sa arena dahil ang laban ay natapos ng sobrang bilis. Pinuri nila si Chris mula sa pamilyang Dimitri na nanalo sa lakas niya,
at magpapatuloy pa siya sa susunod na round. Nasa isip ni Baron Rollo na imposibleng manalo sila sa ganoong kalaki na diferensya ng kakayahan nila. Inanunsyo naman na si Kevin mula sa pamilyang Dimitri ay nanalo sa laban at magpapatuloy din sa susunod na round. Sa kabilang laban, inanunsyo na si Vulcan mula sa pamilyang Dimitri ay nagwagi. At sa susunod na round ay si Pocky mula sa pamilyang Dimitri ay nagwagi ng walang kahirap-hirap. Nasa isip ng mga challenger na totoo ang lahat ng chismis na naririnig nila tungkol sa mga tauhan ng ating bida, na hindi matatalo ang apat na iyon ng basta-basta. Kaya ang natitirang pag-asa nila ay talunin sina McBurney at Henderson para makuha nila ang gantimpala sa kompetisyon. Bago inanunsyo ang listahan ng mga grupo sa kompetisyon, nagulat ang mga tao dahil si Henderson ay isa sa mga kumakatawan sa pamilyang Dimitri sa kompetisyon. Nalaman nila na si Henderson ay mula sa lugar ng Lawrence. Sinabi nila na si Henderson na kilala nila ay hindi man lang makapagwasiwas ng espada ng maayos at ipinanganak na magsasaka, kaya't nagtataka sila kung paano siya napili para sumali rito. Sa 6 na taong kumakatawan kay Roman, may kanya-kanyang opinyon ang bawat isa tungkol sa kanila, lalo na sina Chris at Kevin, ang Flash ng Cairo at ang Diablo ng Cairo, na kilala dahil sa nakaraang digmaan. Dahil marami ang personal na nakakita sa kanilang kakayahan, nais nilang iwasan ang makipaglaban sa kanila. Samantala, sina Vulcan at Pocky, hindi lamang sila dating mga bayaran na mandirigma kundi mas malakas din ang kanilang katawan kaysa sa iba. Nagiging dahilan ito upang manginig sa takot ang mga nakatingin sa kanila. Kung ikukumpara sa apat na iyon, sina McBurney at Henderson, na isang swordsman na may isang braso at isang dating magsasaka, ay itinuturing na kaawa-awa sa kompetisyon. At tiyak na si Henderson ang itinuturing na pinakamahina sa kanilang apat dahil siya ay dating magsasaka. Samantala, sa kasalukuyan na nagaganap sa kompetisyon, pinag-uusapan ng mga tao na si Henderson na napaihi daw sa kanyang pantalon noong nakaraang pag-recruit ng mga sundalo ng ating bida. Sinabi nila na sinuwerte ang mga taong napasama sa grupo ni Henderson. Inanunsyo ng tagapagpakilala na ang Group 4 na unang round ay magsisimula na, habang sina Baron Romero at ang ating bida ay pinapanood ang mga nangyayari sa kompetisyon na ito. Tinanong ng kanyang ama kung mayroon bang espesyal na dahilan kung bakit kailangan nilang pagdaanan ang lahat ng gulo na ito para lamang ayusin ang hierarkiya sa rehiyon ng Hilagang Silangan. Bagamat ang pagsasagawa nila ng ganitong kompetisyon ay maaring magpakita ng pagiging palakaibigan nila, sinabi niya sa ating bida na ang mga maharlika ng alyansa ng Hilagang Silangan ay wala talagang balak sumunod sa kanila. Tumugon ang ating bida na kahit na ganun, ito ay isang kailangang gawin para maproseso nila ito ng tama. Sinabi niya sa kanyang ama tungkol sa alyansa ng Hilagang Silangan ay masyadong tiwala na kaya nilang harapin ang Dimitri gamit lamang ang kanilang sariling lakas. Kaya kapag napagtanto nilang hindi nila kayang akyatin ang mga pader ng Dimitri, madali nilang makukumbinsi ang kanilang isipan na sumunod sa kanila. Pagkatapos nun ay tunay nang mapapasakamay nila ang rehiyon ng Hilagang Silangan. Samantala sa ibaba, inanunsyo ng tagapagpakilala na magsisimula na ang Group 5 ang unang round, sinabi niya kina Henderson at Taylor, na lumapit na sila. Sinasabi ng mga tao sa unang laban pa lang, isang aura swordsman na agad ang makakalaban ni Henderson. Tingin nila na tapos na agad ang laban na ito. Sinabi ng kasamahan niya na walang paraan para matalo ni Henderson si Taylor. Sinabi ni Taylor kay Henderson na matagal na silang hindi nagkikita. Si Taylor ay isang palaboy na swordsman at dati siyang miyembro na naglilingkod sa pamilyang Lawrence. Kinausap siya ni Henderson at sinabi na mabuti dahil muli silang nagkita ulit. Tumugon si Taylor, sinabi niya sa kanya ang huling pagkakataong nakita niya siya ay noong tumulong siya sa bukid. Dagdag pa niya, sino ang mag-aakalang isasantabi niya ang mga gamit sa pagsasaka at haharap sa kanya bilang isang swordsman na may hawak na espada. Seryoso niyang sinabi kay Henderson na bibigyan niya ito ng payo dahil magkakilala sila. Ikinwento ni Taylor sa kanya na kamakailan lamang siya naging isang 2-star aura swordsman matapos makamit niya ang espesyal na kakayahan niya. Dagdag pa niya, ito na ang huling pagkakataon na mabibigyan niya ito ng payo bilang isang kakilala. Sinabi niya sa kanya na wala nang saysay para sila ay maglaban dito sa kompetisyon. Sinabi niya sa kanya na sumuko na siya sa laban na ito, dahil doon natamaan ang pride ni Henderson. Tumugon si Henderson sa sinabi niya sa kanya, sinabi niya nakalimutan niya na ang Henderson na kilala niya noon. Sinabi niya sa kanya na kapag sinubukan niyang maliitin siya sa laban, hindi niya palalampasan ang pagkakataong iyon at gagamitin niya ito upang talunin siya. Nadismaya si Taylor dahil hindi niya makumbinsi ang dati niyang kaibigan, kaya sinabi na lang niya sa kanya na sana'y hindi niya ito pagsisihan.
Pagkatapos sabihin ng tagapagpakilala sa laban na simula na ang duelo, agad sumugod si Henderson kay Taylor. Seryosong umatake si Henderson, ngunit mabilis itong nadepensahan ni Taylor. Nagulat siya bigla dahil naramdaman ni Taylor ang bigat na pinakawalang atake ng kanyang kaibigan. Nalaman niya na hindi lang ito basta-basta na panggagaya lang ng atake. Ginamit ni Henderson ang kanyang natutunan na teknik na Azure Sword Technique. Makikita na mabilis at sunod-sunod siyang nagpakawala ng mga atake kay Taylor. Desidido si Henderson na gawin ang lahat ng kinakailangan upang maging karapat-dapat sa paglilingkod sa kanyang lord. Siya noong nakaraan, hindi katulad ng iba sa paligid niya na mabilis na nakapagpakita ng aura, ngunit siya ay mas kinailangan niyang maglaan ng maraming oras at pagsisikap upang maramdaman at maipakita ang kanyang mana. Iniisip niya sa sarili niya na palagi na siyang nasa hulihan, na para siyang isang pagong. Ngunit kahit mabagal siya, patuloy siyang nagsisikap at sumusulong upang maging mas malakas. Naiinis na si Taylor dahil unti-unting nasisira ang kanyang depensa sa mga sunod-sunod na atake ni Henderson. Hindi niya matanggap na matatalo siya ng ganito, kaya nagseryoso na siya at nagpakawala ng malaking saklaw na aura sa buong arena. Naramdaman ni Henderson ang matinding aura ni Taylor, kaya umatras muna siya sa gilid. Nasa isip ni Taylor na ayaw niyang gamitin ang kanyang aura laban kay Henderson, ngunit humingi na lang siya ng paumanhin dahil tatapusin na niya ang laban ngayon. Makikita na seryosong umatake si Taylor ng buong lakas kay Henderson, hindi na siya nag-aalinlangan na tapusin siya sa laban na ito. Habang pinapanood ni Henderson ang pagsugod ng kalaban niya, bigla siyang nakaramdam ng isang alaala. Isang flashback, sinabi ni Chris sa kanya noong una silang nagkita, na isa lang siyang mahina na tao. Pero ngayon, nagbago na siya. Dahil sa nakaraang buwan, mas hinangad niya ang tagumpay kaysa sa iba na tinanggap na lang ang kanilang pagkatalo. Sinabi ni Chris na kung sumuko si Henderson noon, at hindi niya hinarap ang hamon, at kinalimutan na lang ang lahat, hindi sana nagbago ang kanyang buhay. Dagdag pa niya kay Henderson na karapat-dapat siyang tumayo sa tabi ng kanilang lord, na ginagarantiya niya. Dahil doon, pagkatapos niyang maalala iyon, napag-isipan niya na hindi siya dapat sumuko agad. Habang sumugod si Taylor, biglang nagpakawala si Henderson ng asul na aura sa kanyang espada, na handang makipagsabayan sa kanya. Makikita ang dalawang mandirigman na gumagamit ng aura ay magsasalpukan na, at sabay sila na nagtagisan ang kanilang mga espada sa laban. Dahil doon, biglang tumilapon si Taylor ng malayo dahil sa lakas ni Henderson sa pakikipaglaban. Naiinis si Taylor kaya mabilis siyang bumangon para lumaban muli dahil ayaw niyang matalo sa kanya. Pero inunahan na siya ni Henderson dahil nakatutok na ang espada nito sa kanya. Inamin na ni Taylor na talo siya sa laban nila ni Henderson. Inanunsyo sa laban na ang Group 5 ang nagwagi sa unang round ay si Henderson. Gulat na gulat ang mga manunood sa loob ng arena, kung si Henderson ba talaga ang kanilang napapanood. Hindi nila inaasahan na kaya niyang talunin ang isang aura swordsman. Ang alam kasi nila sa kanya ay isa lang siyang magsasaka, kaya nagtataka sila kung paano niya nagawang gumamit ng aura. Makikita ang isang lalaking nangaalipusta kay Henderson kanina, sinabi niya na aabutin pa si Henderson ng mahigit 1 taon bago niya maramdaman ang kanyang aura. Kanina lang ay pinupuna si Henderson dahil isa siyang magsasaka, pero pagkatapos niyang magwagi sa laban, pinupuri na siya ngayon. Habang pinapanood ito ng mga maharlika ng alyansang Hilagang Silangan ang panalo ni Henderson, hindi inaasahan ng isang lalaki na mananalo si Henderson sa laban na ito. Kinausap siya ng kasamahan niya, dahil sinabi niya sa kanya kanina na si Henderson ang pinakamahina sa Group 5. Nagtataka siya kung paano nanalo si Henderson sa Group 5 dahil ang kalaban niya ay isang 2-star aura swordsman. Sumingit si Viscount Conrad at sinabi sa kanila na panatilihin nila ang pagiging kalmado. Nakiusap siya na pagkatiwalaan nila siya sa pagkakataong na ito. Dahil ang huling magwawagi ay siguradong mula sa alyansa ng Hilagang Silangan na rehiyon. Inanunsyo sa laban na ang susunod na makikipaglaban ay si Kevin mula sa Group 2. Tingin ni Kevin kay Chris ay mabagal siya kumpara sa kanya, dahil tinalo ni Chris ang kalaban niya sa loob lamang ng 5 segundo. Dahil tuwing may nagtatanong kung sino ang espada ng kanilang lord, lagi nilang sinasabi na si Chris iyon. Tingin niya na ito na ang pagkakataon niya para ipakita ang kanyang halaga sa kanyang lord sa sarili niyang paraan. Sinabi ng tagapagkilala sa kompetisyon sa laban ng Group 2 sa pangalawang round, ay magsisimula na. Makikita ang isang lalaking sinusuportahan ang kanyang manok laban kay Kevin, at sinabi niya sa kanya na itulak niya siya sa sulok. Tingin ni Miles ang kalaban niya ay ang Diablo ng Dimitri. Siya si Miles ang Knights ng alyansa ng mga maharlika ng Hilagang Silangan. Sa tingin niya, kailangan niyang ibigay ang lahat ng lakas niya mula sa simula.
Makikita na sunod-sunod ang pag-atake niya kay Kevin, ngunit dahil sa mabilis na reflexes ni Kevin, madali niyang naiiwasan ang mga atake ng kalaban niya. Biglang sumugod si Kevin at sinikmuraan si Miles, na may ekspresyon na demonyo sa kanyang mukha. Biglang sumugod si Miles, pero si Kevin ay parang daga na hindi niya matamaan. Kahit hindi gumagamit si Kevin ng aura, hindi pa rin siya matamaan. Pinipilit ni Miles na patamaan si Kevin kahit isa lang sa mga atake niya, dahil kanina pa siya umaatake sa kanya. Bigla siyang hinampas sa mukha ni Kevin at dahil doon, nawalan siya ng isang ngipin, na labis na nasaktan siya. Alam niya na peke ang espadang dala ni Kevin, pero ang impact nito ay grabe ang sakit kapag ito ay tumatama sa kanya. Napag-isipan niyang kailangan niyang iwasan ang susunod na atake ni Kevin. Makikita na sunod-sunod siyang pinaghahampas ni Kevin sa iba't ibang bahagi ng katawan niya para hindi siya makarecover. Nasa isip niya habang pinagpapalo siya nito, iniisip niya ng mabuti kung kaya ba niyang manalo laban sa halimaw na si Kevin. Habang ang mga maharlika na sumusuporta kay Miles kanina, ngayon ay napalitan na ito ng takot dahil ang kanilang manok ay unti-unting pinaglalaroan ni Kevin. Matapos ang ilang minuto, sumuko na si Miles sa laban at nakiusap siya kay Kevin na sana'y tumigil na siya sa ginagawa niya. Sinabi ng tagapagkilala na ang paghihintay nila ay nagbunga, inanunsyo na ang Group 2 na si Kevin ay nanalo, at magpapatuloy sa ikatlong round. Sa kabilang banda, para kay Kevin napatunayan niya na ang kanyang halaga sa pamamagitan ng pagdurog sa kalooban ng kalaban niyang lumaban pa sa kanya. Samantala, bago magsimula ang unang round ng kompetisyon, sinabi ni Captain Jonathan na gaya ng alam nilang lahat, ang kompetisyong ito ay pinangungunahan ng kanilang young master na si Roman. Isa rin ito kung saan sumasali si Chris, ang dating vice-kapitan ng Night Order ng Dimitri. Nais niyang makita ng lahat kung paano lumahok ang kanilang senior sa kompetisyong ito, at matuto mula sa kanya kung paano maging mas mahusay at umunlad bilang isang knight ng Dimitri. Siya ang kapitan ng Dimitri Night Order na si Jonathan. Sumagot ang mga knights ng Dimitri, na sumasang-ayon sila upang mas gumaling pa sila bilang mga sundalo ng kanilang lord. Inanunsyo sa laban na si Chris mula sa pamilyang Dimitri ay nanalo sa unang round, at magpapatuloy pa sa ikalawang round. Sinabi ng mga Dimitri Knights na parang hindi patas ang laban base sa kanilang nakikita sa senior nila. Nasa isip ni Jonathan matapos niyang makita si Chris, na mas higit itong naging mas malakas mula noong huli silang nagkita. Nasa isip naman ni Chris na siya ang magiging espada na kumakatawan sa kanyang lord, na sisirain niya ang lahat ng mga kalaban ng kanilang lord. Na kahit sino pa ang hamarang, lubos niyang lilipulin ang mga ito upang walang sino man ang magtangkang agawin ang posisyon ng kanyang lord. Inanunsyo sa laban sa Group 1, natapos ang ikalawang round sa tagumpay ni Chris. Makikita sa isang tira lamang ang kinakailangan niya para talunin ang kanyang kalaban. Ngunit naiinis pa siya sa sarili niya dahil pakiramdam niya ay hindi pa rin sapat ang ipinapakita niyang lakas. Sa ikatlong round, makikita na si Chris pa rin ang nangingibabaw sa laban, subalit gusto pa niya ng higit pa. Sa ika-4 na round, isang tira lang ang ginawa niya at agad bumagsak ang kalaban niya sa sahig. Sa ikalawang round na laban, 5 segundo lang ang kinailangan ni Chris para tapusin ang kalaban niya. Sa ikatlong round, 8 segundo. At sa ika-4 na round, 10 segundo. Nagulat si Jonathan kay Chris, iniisip niya kung kailan ba naging ganito kalakas si Chris, at medyo natatakot siya sa dating estudyante niya. Tumingin siya sa kanyang young master, nagtataka siya kung ano ba ang ginawa nito kay Chris at bakit ito naging ganun kalakas. Gusto niyang malaman ang dahilan ng paglakas ni Chris dahil sa pagsali niya sa pangalan ng kanilang young master. Samantala, sa hanay ng mga mandirigma na sumali sa kompetisyon, pinag-uusapan nila kung ang naging desisyon nila ay dapat nang sumuko na lang dahil sobrang lakas talaga ni Chris. Sinabi ng isang lalaki kung ikukumpara sa paglabas para harapin si Chris at mapahiya ng hindi naman kinakailangan, mas mabuting sumuko na lang sila agad. Tinanong ng kasama niya kung kaya ba talagang talunin si Chris ng susunod na makakaharap nito. Tumugon ang kasamahan niya, na imposibleng mangyari iyon, dahil si Chris ay nasa ibang level kumpara sa kanila. Hindi nila alam kung kaya bang tumagal ng 10 segundo ng kalaban ni Chris, na walang paraan na babagsak siya ng mas mabilis pa kaysa sa mga naunang kalaban niya. Sinabi ng isang pilak na buhok na pupuste siya ng isang pilak na barya na tatagal ng 30 segundo ang susunod na makakalaban ni Chris.
Chris. Sinabi ng tagapagkilala ng kompetisyon sa laban, ang parehong kalahok ay mangyaring pumunta sa gitna. Tingin ng isang lalaki na makakaharap sa laban kay Chris, sa totoo lang, wala siyang kumpiyansa na matatalo niya ito. Pero kung usapang pagtitiis lang, kumpiyansa siya na kaya niyang tumagal sa laban. Nasa isip niya na kailangan lang niyang tiisin ang laban sa eksaktong 1 minuto. Kaya kapag nakapagtiis siya ng 1 minuto, magsisimula ng mapansin ng mga tao ang kanyang presensya. Sinabi ng referee sa kompetisyon ang huling round ng Group 1 ay magsisimula na. Bigla, wala pang ilang segundo, umatake agad si Chris na kasing bilis ng kidlat sa kanyang kalaban, makikita na hindi nakaporma ang kanyang kalaban. Kinagulat ito ng mga sundalo ng Dimitri, pati na rin si Captain Jonathan, dahil sa galing ng kanyang dating estudyante. Pati ang mga maharlika ng alyansa ng Hilagang Silangang Rehiyon ay hindi makapaniwala sa lakas ng flash ng Dimitri na si Chris. At ang mga kalahok sa kompetisyon ay hindi rin makapaniwala sa ipinakita ni Chris. Dahil hindi nila nakita ang paggalaw ng kanyang espada dahil sa sobrang bilis nito. Inanunsyo ng tagapagpakilala na ang resulta ay si Chris ang naging kampyon ng Group 1. At sinabi niya sa lahat ng mga manunood na pakisuportahan si Chris, at bigyan ito ng pagbati sa nagwagi. Ang oras na kinailangan ni Chris upang labanan ang 5 rounds ay kabuuang 27 na segundo lamang upang tapusin ang lahat ng kanyang kalaban. Ang resulta na iyon ay sapat na upang magdala ng takot sa alyansa ng Hilagang Silangang Rehiyon. Sinasabi dito na sa Group 1, si Chris ay nagmamadali para makuha niya ang kanyang tagumpay. At sa Group 2, si Kevin ang nagwagi at naging kampyon dahil sa kanyang matinding bangis sa pakikipaglaban. Sa Group 3 at 4, sina Vulcan at Pocky ay tinalo ang kanilang kalaban gamit ang kanilang napakalakas na pangangatawan. Sa Group 5 naman, si Henderson ay binigo ang lahat ng inaasahan ng mga tao dahil iniisip nila sa kanya na mabibigo siya sa laban, at nakuha niya ang hindi inaasahang tagumpay. Kaya ang natitirang pag-asa na lamang ng alyansa ng Hilagang Silangang Rehiyon ay ang pagharap kay McBurney, ang nasa Group 6 na may isang braso. Bago magsimula ang laban sa Group 6, kinausap ni Viscount Conrad si Gabriel, at tinanong niya ito kung ano ang pakiramdam niya ngayon. Tumugon si Gabriel sa kanyang lord na nasa pinakamagandang kondisyon siya. Si Gabriel ay ang knight ni Viscount Conrad. Siya ang lihim na sandata ng pamilyang Conrad na pinalaki at sinanay nila mula pagkabata. Sinasabi dito na si Gabriel ay isang 3-star aura swordsman. Dahil bawal ang paggamit ng aura sa kondisyong ito, tila patas lang sa panlabas na tingin. Pero tingin niya, wala namang makakapanalo laban sa napakalaking agwat ng kakayahan kumpara sa isang 3-star aura swordsman. Tingin niya kay McBurney sinuwerte lang ito sa mga ibang laban, at nakarating siya sa 3 round. Habang iniisip niya ang ating bida, dahil malapit na ang katapusan ng swerte niya. Pinahalalahanan niya ang kanyang tauhan na lahat ng ibang swordsman ng alyansa ng Hilagang Silangan ay natalo na, at siya na lang ang natitira. Sinabi niya sa kanya na huwag siyang magpapakita ng awa kahit pa ang kalaban niya ay isang mandirigman na may isang braso. Sinabi niya kay Gabriel na gusto niyang ibigay ang lahat ng kanyang lakas at ganap na sirain ang kanyang kalaban. Sumang-ayon ang tauhan niya sa kanyang lord na pababagsakin niya si McBurney, pero nasa isip niya hindi niya inaalala kung paano matatalo siya ng isang braso lamang na mandirigma. Sa labas ng arena, nakikita niyang halatang sablay na ang balanse ni McBurney mula nang mawalan siya ng isang braso. Iniisip niya na isang karaniwang knight na gaya niya na hindi man lang makapanaginip na maging knight ng isang pamilya ng maharlika noong kumpleto pa siya ng 2 braso, ngayon ay sumasali sa kompetisyong ito na ipinagmamalaki ng mga knight kahit isang braso na lang ang natitira. Inanunsyo ng referee sa kompetisyon na magsimula na silang maglaban. Napag-isipan na ni Gabriel na hindi niya na kailangan gamitin ang kanyang aura laban sa kanyang makakalaban. Habang inaatake na niya si McBurney, ipapakita niya sa kanya kung gaano kataas ang pader ng realidad. Makikita na kahit nakaliwang braso lang ang gamit ni McBurney sa laban, kaya niyang makipagsabayan sa isang 3-star aura swordsman. Tingin ni Gabriel sa kanya, para mapigilan ang atake niya, tiyak na iiwas siya pakanan. Ang katotohanan na isa lang ang braso ni McBurney ay nag-iiwan ng bukas na bahagi sa gilid niya. Nang nakita ni Gabriel na may pagkakataon na siyang atakihin ang kanyang kalaban, at makikita sa mukha niya ang saya dahil akala niya panalo na siya. Habang papalapit ang sandata ni Gabriel sa mukha ni McBurney, inaakala ni Gabriel na tapos na ang laban na ito.
Ngunit maswerteng nadepensahan ito ni McBurney kahit na nasa mahirap siyang kalagayan na gamit ang kanyang kakayahan. Nagulat si Gabriel sa kakaibang galaw na pinapakita ni McBurney, dahil imposibleng magawa iyon ng isang karaniwang mandirigma. Sinubukan ni McBurney na paikutin ang kanyang sarili na parang trumpo habang lumalaban. Makikita na paikot-ikot siya na sabay-sabay ang atake na diretsyo papunta kay Gabriel, kaya nahihirapan na ang kanyang kalaban. Matapos ang sunod-sunod na pag-atake, tumigil muna siya sandali at tinignan niya ang kanyang sitwasyon. Napag-isipan niya na hindi niya kayang labanan si McBurney na hindi gumagamit ng aura sa laban. Naiinis na siya at nagpakawala ng malakas na aura na may malaking saklaw sa paligid, kaya napaatras muna si McBurney sa gilid. Tingin niya kay McBurney na hindi lang siya basta nakarating sa ikatlong round dahil lang sa kanyang swerte, dahil wala namang sablay ang kanyang balanse sa pakikipaglaban. Sinasadya ni McBurney ang paggamit ng kawalang balanse dahil sa pagkawala ng kanyang isang braso. Isang flashback, sinabi ng ating bida kay McBurney na ang pundasyon ng lahat ng teknik sa espada ay nakasalalay sa paggamit ng balanse. Bagamat ang pagkawala ng isang braso ay nakamamatay para sa isang swordsman, ang kaliwang braso naman na sining ng espada ay isang teknik na lumalagpas sa pagiging pilay sa pamamagitan ng kakaibang galaw na sinasamantala ang kawalang balanse. Habang nagsasanay si McBurney, iniisip niya ang tagapaglikha ng kaliwang braso na sining ng espada na katulad niya na may isang braso lamang. Gusto niyang malaman kung paano naisip ang ganitong teknik sa paggamit ng espada. Sa tingin niya ba'y dahil siya ay espesyal, hindi kagaya niya na sumuko sa realidad, patuloy siyang naghanap ng bagong landas at nagawa niyang likhain ang kaliwang braso na sining ng paggamit ng espada bilang resulta. Tingin niya sa sarili niya, siya ay isang pilay na walang halaga sa mundong ito. Makikita na pagod na si McBurney dahil sa pag-asang halos hindi niya na mahawakan. Samantala sa laban, gumamit na si McBurney ng aura. Ang aura niya ay kulay dilaw. Sinabi niya na sinusumpa niya sa pangalan ng kanyang lord na makakamtan niya ang tagumpay sa kompetisyong na ito. Dahil ang buhay niya ngayon ay bilang isang swordsman ay nakasalalay na sa kanyang lord, makikita na sumugod na si McBurney sa mayabang na knight. Diretso itong tumama sa atake niya sa dibdib ni Gabriel, na hindi niya inaasahan na mako-corner siya ni McBurney. Makikita na nakahiga na siya sa arena, at dahil doon, nanalo siya laban sa isang 3-star aura swordsman. Tingin niya kay Roman, nais niyang magpasalamat ng taos-pusong pasasalamat sa kanya, dahil sa pagbibigay sa kanya ng bagong buhay. Hello guys! Comment nyo nga sa ibaba kung anong reaksyon nyo sa video na ito, at huwag kalimutan i-like at mag-subscribe sa video ito, i-click ang notification bell para palaging tayo updated sa mga bagong content natin, dahil sobrang laking tulong nito sa ating channel. Maraming salamat!